Yung ating pag-uusapan ngayon ay patungkol po dito mga kababayan sa pagbasura nga, no? Binasura ng ICC, mga kababayan. Itong tawag dito, binasura ng ICC itong petisyon ni Digong. Ng ICC itong petisyon ni Digong. Ayan, naririnig nyo naman po pala, no? Binasura po ng ICC. Diyos mio Marimar, eto na nga. Hala, Diyos mio Marimar, bakit pala ganito mga kababayan, no? Na binasura ng ICC. Ganito po siya, sa mga hindi po nakaalam, no? Petisyon po ni Digong, mga kababayan, no? Ang petisyon po ni Digong ay patungkol po sa pag-question nila sa jurisdiction ng ICC, kung meron bang jurisdiction ang ICC na kasuhan si Digong at ikulong. 'Di ba? Mga kababayan. Yun po ang kanilang question, yung kanilang petisyon na kailangan daw tawag dito, makinig ang ICC sa kanila, kailangan daw mapawalang visa, mapawalang sala si Digong, kasi sa madaling salita, ang Pilipinas naman daw ay umalis na sa ICC noong 2018 at sumali ito noong 2011. Ngunit mga kababayan, i-final nga ni Trillanes ang kaso ni Digong 2017. So, according dito sa ICC mga kababayan, no? Kaya po kanilang ibinasura ang pag-question or petisyon ng kampo ni Digong na kung bakit si Digong ay kasuhan at ikulong, na tinanggal naman daw na ni Digong ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Ngayon mga kababayan, kung naalala ninyo, di ba, in-interview ni Maris Umali si Doktora Fahad Abdallah, no, yung spokesperson ng ICC, no? According nga doon kay Abdallah, no, spokesperson ng ICC, na kahit tinanggal ng Pilipinas, no, ang ICC, pagiging miyembro, ay covered pa rin ng ICC ang jurisdiction, no, ng Pilipinas. Kasi nung time na may mga pinapatay si Digong, 'di ba? Yung time na may mga pinatugis, pinapatumba, pinapasalvage, ay covered pa po ng ICC. So, sa madaling salita mga kababayan, ito na po ang kasagutan na talagang si Bato, si Bongo, si Sara at iba pa pasok sa banga. Ulitin ko mga kababayan, si Bato, si Bongo, si Sara, pasok na pasok sa banga at iba pa. Nagpapatunay lang na may jurisdiction nga ang ICC. Ito po mga kababayan, pakinggan nyo po yung naturang sinabi. Ito mga kababayan, pakinggan ninyo ha. Ito po siya ha. Dito tayo, bubuksan natin. Dito tayo sa isang cellphone natin. Buksan natin yung balita ng GMA. Ito po mga kababayan, pakinggan natin. Lakasan ko lang ha. Binasura ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang pagkwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa jurisdiction ng korte sa Wait lang po ha mga kababayan. So, binasura, ibig sabihin, tinanggal, hindi pinayagan. Ito, continue. Crimes against humanity. Kinwestiyon noon ng kampo ng dating Pangulo ang jurisdiction ng ICC dahil kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 17, 2019. Pinuton ng pre-trial chamber judges, November 2011 nang sumali ang Pilipinas sa ICC. February 2018 naman na magsimulang mag-imbestiga ang ICC prosecutor sa extrajudicial killing sa Pilipinas. Kaya lahat daw ng pagpatay na ibinibintang kay Duterte mula November 2011 hanggang March 16, 2019 ay sakop pa rin yung jurisdiction ng ICC dahil... kita ninyo mga kababayan, lahat ng pagpatay, lahat ng nangyari ay sakop pa rin ng ICC. Kahit tinanggal na ni Digong yan, kahit inalis na tayo, ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC ay covered pa rin. Actually mga kababayan, sa madaling salita, nagpapatunay po na may jurisdiction ang ICC, so wala na pong magawa ang kampo ni Duterte. Kundi, yung mga sunod na may mga warrant ay
aarestuhin na. Nako po, Sara, Bongo, Bato at iba pa, pasok, swak na swak sa banga. Nako, eto na mga kababayan. Ipapakita ko po sa inyo mga kababayan yung naturang sabi no ng tawag dito tagapagsalita ng ICC na kung totoo ba na may jurisdiction. Actually mga kababayan, matagal na to matagal na nating alam to na meron pong jurisdiction ang ICC sa pag-aresto kay Digong. At may pananagutan nga si Digong dito kasi covered pa po siya mga kababayan ng ICC. Kahit tinanggal niya po ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC, ay covered pa rin po. Ito po mga kababayan, Abdala Maris Umali. Pakinggan ninyo mga kababayan yung in-interview ni Maris Umali, itong si Abdala. Ito po mga kababayan ng Abdala. Maris Umali ICC interview. Para makita ninyo kung ano ang ipinaliwanag nung ito President Duterte's camp claims he was illegally arrested in the Philippines and brought to the ICC in the Netherlands, which they argue has no jurisdiction over the Philippines. They have already withdrawn from the Rome Statute. What is the ICC's response to this? I think that there are two different questions here. One is the issue of the arrest, and if there are requests regarding the lawfulness of the arrest itself, it can be presented to the judges who will decide on it. The second question is the question of jurisdiction of the ICC over crimes allegedly committed in Philippines before its withdrawal from the Rome Statute. And that's something on which the ICC has already been clear, whether it's in regard to Philippines or Burundi, which is another state also withdrew from the ICC Rome Statute. Diba? Kita ninyo? Mismo sinabi ni Abdala, yung pag-question nga ng kampo ni Digong na meron bang jurisdiction ang ICC, meron po. Kasi nung time na magkakaroon ng patayan, nung time na nagkakaroon ng mga tukhang-tukhang, covered pa po ng ICC ang Pilipinas. Ngayon, nung kinasuhan na at natiktikan na ni Digong na nag-file na si Trillanes sa ICC, tsaka nila tinanggal. Nang akala nila, pag tinanggal nila ang ICC sa Pilipinas o ang Pilipinas sa ICC, ay maabsuelto na sila at wala silang kasong kakaharapin. Nagkakamali po sila, mga kababayan. Kasi dahil po doon, ay meron po talagang warrant of arrest. Ayan. So, bukod dito mga kababayan, sinabi din mismo, no, dito sa balita, na talaga namang, ewan ko lang, sino ang susunod. Abangan na lang po natin, mga kababayan. Igan ng International Criminal Court na may jurisdiction ito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng pagbasura ng korte sa argumento ng kampo ni Duterte na September 2021 lang daw binuksan ang investigasyon kung kailan hindi na parte ng Rome Statute ang Pilipinas. Pero giit ng korte, 2018 pa nagsimula ang preliminary investigation sa war on drugs sa Pilipinas bago pa man kumalas ang bansa sa ICC noong 2019. Tingin pa ng ICC, sinadyang kumalas noon ng Pilipinas para makaiwas sa investigasyon. Nako, kita ninyo? Yan ang binabasihan ng ICC mga kababayan na sinadya ng Pilipinas na kumalas sa ICC para makaiwas sa investigasyon. So doon pa lang mga kababayan, nakita na ng ICC na talagang guilty si Duterte. Naku po, nakita na ng ICC na talagang guilty po si Digong. Kasi bakit? Bakit niya tatanggalin ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC na alam naman niya na may nag-iimbestiga? Ayan ang isa sa pinakamasakit na gagawa ka ng karumal-dumal na krimen pero may mga bakas kang iniiwan. Diba? Alam na kasi ni Digong na nag-file na si Trillanes doon noong 2017 at alam ni Digong na may mga pumupunta dito, isa na si Karim Khan, no, na isang prosecutor ng ICC na nag-imbestiga, ay ang sabi niya, ganito ganyan, may mga negra daw, mga sand of abets, di ba, pinagmumura niya.
ang nalalaman niya na talagang sasabit siya kasi hindi naman habang buhay may power siya, di ba? Matatanggal siya sa posisyon kasi nga presidente 6 years lang eh. Hindi naman tayo katulad sa China, di ba? Na ang China hangga't kaya pang huminga, titigas pa ang titi ng presidente ay mananatili. Eh si Digong 6 years lang. Oh, pagtanggal niya pagiging 6 years, doon na siya hinuli. Kasi actually mga kababayan, medyo matagal-tagal nga naman itong pag-antay ng ICC sa paghuli kay Digong. Alam niyo kung bakit? Mahirap kasi hulihin, lalong-lalo na si Digong. Lakas, maraming salamat po no, sa iyong pagpa-member dito sa ating YouTube channel. No? Alam kasi ng ICC na mahirap to alistuhin. Bakit? Presidente to eh, may immunity to eh, may power to eh. Pwede naman siya magdeklara ng ganito ganyan. So, hindi tayo pwedeng humuli. Ang problema, nung bumaba pagka-presidente si Digong, doon na. Diba? Ngayon mga kababayan, saan na kaya si Bato ngayon? Ala, tama yan, makasuhan ang mga gumagawa ng kasalanan. Salamat at may ICC kasi dito sa Pilipinas, walang justice system, puro simula lang ng hearing, tas huli walang nakukulong at puro palusot. Diba? Totoo yan. Kaya ngayon mga kababayan, continue. Sa puntong ito, magkakausap natin si ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Magandang ayan na. po, Attorney Conti. Salamat po sa oras. Ala. Attorney, ano po ang reaksyon ng pamilya ng biktima sa naging desisyon nga po ng ICC na tanggihan ang hamon sa Patay. jurisdiction ng kampo ni dating Pangulong Duterte? Ala. Siyempre, malaking ginhawa ang tulad nito dahil una, sigurado, pwedeng mag-proceed ang kaso laban kay Duterte. May isa na lang katangi-tanging issue tungkol sa signature trial. At pangalawa, pwedeng tumuloy ang investigation na nasimulan nga ng 2021, hindi pa tapos hanggang ngayon. Dito, posibleng magtukoy pa ng ibang responsable, yung mga co-perpetrator ni Duterte, katulad ni, posible Senator Bato de la Rosa. So after po nito, Patay. Conti, ay magsisimula na, pwede nang maglabas ng warrant of arrest o summons sa mga posibleng kasama pa dito sa iniimbestigahan po? Well, I would say that the prosecution is now emboldened, empowered to apply. So sila ang mag-a-apply kasi muna na warrant of arrest kung hindi pa nila nagagawa. At itong korte ay may laya ngayon na pagpasyahan kung i-grant yung warrant of arrest. Ala ka, Bato! Nako, lagot ka, Bato! Lagot ka, Bato! Nako, iboto natin si Trillanes kapag tumakbo ulit pagka senador. Oo naman, Ma'am Jenju. Naku, Bato! Sinabi ko sa'yo, Bato. Ito po ay nagpapatunay, mga kababayan, na binasura ng ICC ang petisyon nila na meron bang jurisdiction o meron bang pinto ang ICC para pumasok sa Pilipinas at mag-imbestiga at hulihin si Digong. Ang sabi ng ICC ay wala kang dapat itanong dyan, re-rejectin niya yan. Nako! So, ibig sabihin mga kababayan, eto na nga, Bato de la Rosa, Bongo at Sara Duterte, baka hindi matuloy yung sinabi ni Aimee na 2028 daw, walang Duterte kasi ipapakulong ni Boying. Baka mauna pa tong ICC kaysa sa pagpapakulong ni Boying. Nako, mga kababayan, narinig ninyo. Ang sabi ni Attorney Cristina Conte, ay yan ang sinabi ng ICC at binasura ang pag-question. So sa madaling salita, nasa ICC na yan kung kailan nila ilabas. So ibig sabihin, totoo na nga na may warrant na. Inaantay na lang. Hala ka, patay kang bata ka. Ngayon, mga DDS, maboom panis talaga sila, si Rudy Bernardo. Boom panis. Boom panis. Nako, magre-reunion sila doon. Si Bongo, si Sara, si Bato. May security na, may assistant na, may anak pa. Magsama-sama kayo doon. Sama-sama tayong makulong muli. Yun ang sabi ni PBBM. Dito sa aking pagtakbong presidente, sama-sama tayong makulong muli.
Ayan na mga kababayan. Sama-sama tayong makulong muli. Ay, puknitang animal na yan. Kumbaga, medyo mas dito, mas may confidence na hindi na naman, na malinaw na may kapangyarihan ka. Kasi itong tanong na to, may kapangyarihan ka ba at all? Na magpasya ng kahit na ano patungkol dito. At kung ikaw ang korte na laging kinikwestiyon ang kapangyarihan o otoridad, di lagi kang patumpik-tumpik. Dito, may certainty at may confidence na dapat ako. Attorney Conti, gaano kabigat yung legal na epekto ng desisyon ng ICC sa kaso laban po sa dating Pangulo? Kasi di po ba yung ruling ng ICC Appeals Chambers ay final at binding na? Opo, yung Appeals Chamber ang parang Supreme Court nila. Ngayon, aakyat itong defense, I would. Nako, Operian. Nandyan pala si Operian sa comment section. Operian, sabi ko sa inyo. Pinagkakitaan mo na yung idol mong nakulong. Tapos hindi pa makakalaya. Nako, alam niyo sa totoo lang, mga bubo kasi kayo, mga DDS. Tignan niyo, itong mga DDS vlogger, kumikita. Yung idol nila, naipit. Totoo yan. Do you think mahal nila si Digong? Hindi. Mahal nila si Digong kasi may kinikita sila. Katulad sa akin. Tanong ngayon, bakit mahal mo ba si BBM? Sinabi ko bang mahal? Ako dito nag-vlog. Ako dito nag-content. Natural, gusto ko kumita. Hindi naman ako magpagod dito magsalita nang hindi ako kikita. Sa pamamagitan ng aking kita, sinusuklian ko ng pagtulong. Babaharahin natin yung mga fake news. Babanggain natin yung mga kawatan, mga sinungaling, at yung mga bobo na naniniwala sa mga kawatan at sinungaling. Diba? Pero tingnan yung mga DDS. Alam na nga nila na fake news sila. Diba? Alam na nga nila na mga bobo sila. Anong ginawa? Pinapanindigan pa rin nila. May nag-comment pa. Sino nag-comment? Di bali na. Di naman kawatan. Putang ina. Kung DDS ka, sure ka na hindi kawatan? Nako, mga kababayan. Sure ka ba na hindi sila kawatan? Magbigay ka ng negosyo ng mga Duterte. Bakit sila nagkaroon ng bilyon? Isa lang tanong ko, magbigay ka na isang negosyo ni Digong. Kung may maipakita ka, burahin ko channel ko. Mga DDS, wag kasi kayong sumugo dito sa aking live. Wag kayong sumugo dito sa aking live na wala kayong pang salo. Ay naka, Diyos ko, Roselyn, ang pangit ng mukha mo, animal, ang buhok mo, parang buntot ng pusang sinindihan ng lighter. Kita mo, pa-picture-picture ka pa, pango ka na nga, pangit ka na nga, potang ina mo. Diyos ko, susugod ka dito sa aking live. Ay nako, Diyos ko, wag ganon. Pinagtanggol pa nga kita. Pinagtanggol, tignan mo nga comment section mo, sabi mo sa akin, ako kawatan. Ano bang ninakaw ko? Nako, wag ganun. Kita nyo mga kababayan. Kita ninyo? Wait lang Kasi para malaman ninyo mga kababayan, dito natin malaman na talaga bang ang mga Duterte ay hindi nagnakaw. Ikaw sinabi ko na hindi kawatan. Yun naman pala di ba? Kasi ang message mo kasi diyan, hindi maayos pagkalagay. Kasi ang mangyayari diyan sa message mo, nagiging bash ang comment di ba? Sir Ken, subscribers mo yan na misinterpret mo lang yung comment niya. Ganun ba 'yon? Ano daw, sinabihan ka kasi. Akala ko ikaw yung nagsabi. Sorry sorry po Ma'am kasi nandyan kasi si Operian kanina. Ma'am Rosalyn Nimson. Ayan, pasensya na. Kasi akala ko kasama ka ni Operian Diba? Tawang-tawa ako sa banat mo, Ken. Sa Rosalyn. Ma'am Babes Kaedik, nagkamali nga ako Akala ko kasama yan siya ni Operian. Kasi si Operian kasi isa yan sa mahilig kumuha ng content natin.
Mahilig yan kumuha ng content si Opirian. Tapos, ay nako, ayaw ko na magsalita. No, mapopromote lang siya. Eto mga kababayan, ang katotohanan na mismo sinabi na ni Attorney Cristina Conte na wala na talaga. Ma'am Jenju, maraming salamat po. Pasensya na Ma'am Roslyn. 'Di ba? So, yun po mga kababayan ang patunay na wala na. Si Digong, si Bato, si Bongo, si Sara, si Aguirre, at iba pa. Naku po, mga kababayan, the reunion is coming. The reunion is coming. Mawawala. Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, yung sinabi ni Amy Marcos, no, na hindi daw aabot 2028, 2027 pa lang ipapakulong na si Sara. Baka mauuna pa ang ICC kumuha kay Sara. Di ba? Mega love shoutout Ma'am Rosana Ragudo and kay Ma'am Gina Balcorta. Mega love shoutout po. Di ba? So, rinig nyo naman ang sinasabi. Klaro naman, no, ang paliwanag ni Attorney Cristina Conte. Panindigan ng International Criminal Court na may jurisdiction. Pero sa nakita nilang ganito, hindi mo basta-basta matatakasan ang mga ganitong pagpapanagot. Nandiyan din yung issue ng Israel. Kine-question nila yung jurisdiction ng ICC over the Palestinian territory. Kasi hindi naman totoong bantayan. Natalo din sila doon. Kaya itong pagpuposisyon ng ICC sa kanyang lakas, sa kanyang otoridad, ay palagay ko napapanaw na tama lamang sa buong pagkalahat-anong sitwasyon na may mga bansang gustong umariba sa paggawa ng unspeakable crime. Ito pong sinasabi, klaruhin ko lamang po para mas maintindihan ng ating mga kababayan, ay pwede pang iapila sa ICC Appeals Chamber ito pong huling na desisyonan. Yes. Ang huli po, sa totoo, yung dalawang huling na desisyonan. Kung maalala po natin na malaki, di ba? Yung, actually, tatlo pa pala, no? May tatlong desisyon na makikita sa website ng ICC ngayon. Ito, nakatungay ako. Yung defense challenge. Ma'am Sonia, hello po. October 16 last week, ilabas din yung tanong or desisyon tungkol sa pag-appoint ng experts para dun sa fitness to stand trial. Nagbigay sila ng mga deadline. Ma'am Hazel Magnayi, may glove shoutout po. Desisyon na disqualify yung prosecutor. Lahat ito ay pagpapasya ka lang ng pre-trial chamber. At kung maayos na maisampa ng defense ang kanilang apela, tutungtong ito sa appeal chamber. So, kailangan po ng final decision mula sa ICC Appeals Chamber bago po masabing legally na cleared na po ang landas para ipagpatuloy ng ICC prosecutor yung formal investigation? Alam niyo, hindi. Dito sa ICC, dahil may ganito ng pagpapasya ng pre-trial chamber, yung pre-trial chamber, tuloy-tuloy lang ng trabaho. Halaka, narinig nyo mga kababayan? So, tuloy-tuloy na. Wala na silang dapat actually mga kababayan, sa madaling salita, wala nang kwenta si Kaufman. I will tell you frankly, wala nang kwenta si Kaufman. Ano pa ang ipetisyon ni Kaufman? Ano pa ang itatanong niya na binasura na nga ng ICC? Halimbawa, sasabihin ni Kaufman, bakit nyo ikinulong? Matanda na yan. Ibinasura nga yung tinanong na bakit nyo hinuli na wala namang jurisdiction. Binasura nga, ni-reject nga. So, ibig sabihin ngayon, wala nang kalusutan na. O, hindi siya pwedeng mag-stand ng trial kasi matanda na siya. O, hindi siya pwedeng ganyan kasi may sakit siya. Take note, mga kababayan. Yung mga nakakakulong doon, kapwa nakakulong kay Digong, sing edad niya rin. Diba? Sa madaling salita, mga kababayan, wala nang kwenta si Kaufman. No? Sa madaling salita, hindi na siya dapat kunin. Dapat i-reject na yan siya. So, antayin na lang nilang mamatay si Digong at antayin na lang natin kung kailan siya makauwi ng abo at antayin na lang natin kung sino yung sunod na aarestuhin. Maliban kay Bongo, kay Bato, kay Sara, kay Aguirre at iba pa. Nako po, mga kababayan, Diyos ko po. Ang ganda pala ng ano natin ngayon eh. Wala nang trial. O bakit? Kasi ano pa ita-trial mo? Ni-reject na nga ng ICC. Ano pang sasabihin ni Kaufman doon? Hindi mo pwede itong arestuhin, hindi mo pwedeng kasuhan, hindi mo ito pwedeng ikulong. Ni-reject na nga eh. Yun ang tinatawag nilang petition
of the jurisdiction of the court, no? So, ni-reject. So, ano pang itatanong mo? Yun na yung kumbaga mga kababayan, yun na yung pinakapuso sa katawan ni Digong. Yung questionin at petisyonan nila na pauwiin si Digong kasi wala daw jurisdiction ang ICC. Ito yung sinasabi ng mga DDS na wala nga jurisdiction kasi nga, di ba may sarili tayong batas? Di ba meron tayong sariling sovereignty? Di ba meron tayong sariling court dito sa Pilipinas? Bakit doon siya hinatulan? Doon siya ikinulong? Doon siya kinasuhan eh. Bakit? Tanong ko lang, mga DDS, meron bang nag-file ng kaso kay Digong sa Ombudsman at sa Supreme Court? Wala. Merong nag-file kay Digong sa ICC, si Trillanes. So ngayon sa mga DDS na nagtatanong, bakit si Digong doon inilibing, hindi pa pataya, buhay pa, doon ikinulong sa ICC? Meron naman tayong korte sa Pilipinas. Ang tanong kasi ngayon, sino bang nagkaso kay Digong sa Philippines? Di ba wala? Pero merong nagkaso kay Digong sa dahig sa ICC, si Trillanes. Malamang sa malamang, may nag-complain doon, may action. Dito sa Pilipinas, sa mga nagtatanong, bakit hindi kinulong dito? Bakit hindi dito inilitis? Bakit hindi dito sa korte natin? Wala namang nagkaso. Bakit may nagkaso ba? Sino bang nagkaso kay Digong dito? Wala. Kaya ngayon mga kababayan, may nagkaso kay Digong sa ICC, doon siya sa ICC. Mga DDS, tanungin ko kayo, hindi nyo pa rin ba naintindihan? Pero bakit si BBM ang sinisisi? Ganyan naman kabubo yung mga DDS eh. Ultimo nga yung tain Digong na naiwan niya doon sa planggana ng Malacanang, kay BBM sinisi, tain naman ni Digong yun eh. Diba? Ultimo yung brief ni Digong doon na bulok na amoy ginamos na inuuod. Si BBM ang pinagbintangan, i-brief ni Digong yun eh. Yung brief na 3 inches na yung haba ng lawlaw kasi malaki na yung bayag, may luslus na. Naiwan doon sa palasyo sa Malacanang. Kay BBM daw yun. Ibayag ni Digong yun na may luslus eh. Ultimo brief ni Digong na iniwan sa Malacanang na parang umitim na yung singit na walang palit-palit at amoy ginamos na inuuod. Doon nila kay BBM binintang. Ganyan ang mga DDS. Ultimo nga yung bulok na bagang ni Digong na natanggal, yung nabiyak, yung dito sa bagang niya, yung nabulok. Ando na iwan sa lababo sa kwarto niya sa Malacanang. Si BBM ang pinagbintangan. Bulok na ngipin ni Digong yun eh. Di ba? Ultimo yung mga ginupitan ng kuko ni Digong sa Malacanang na nilagay niya doon sa lumang ashtray. Kay si Digong dati kasi, habang presidente yan sa Pilipinas 6 years ago, pag naggugupit na nagninil cutter ng kuko yan, iniipon niya dun sa ashtray. Kaya sa loob ng 6 na taon, yung ashtray nangalahati ng kuko. Ngayon, nung may mga naglinis doon, yung mga ingron na iwan doon, kay BBM daw yun. Doon nila binintang. Kakapasok pa lang ni PBBM. Bakit naman gagawin ni PBBM yung mag-ipon ka ng kuko sa ashtray? Gawain naman ng mga adik na DDS yan. Diba? Tapos, saan ka nakakita? Mag-iwan ka ng brief sa CR na natastas na yung bewang, tapos 3 inches na yung luwag ng garter, tapos nangingitim yung singit. Hindi naman si PBBM ganun. Kasi bakit? May asawa naman na tawag dito, nag-aalaga sa kanya. Si Digong, may asawa bang nag-aalaga? Wala! Bakit? Meron jowa na nagpipicture ng titi niya. Pero yung asawa, wala. Kaya nga, di ba, pumunta sila ng China. Kasama ba asawa niya? Hindi. Sinong kasama niya? Si Sarah. Kasi wala siyang mabitbit na first lady. Ang mabitbit niya, yung anak niya lang. Ultimo ba naman yung mga iniiwan ni Digong na mga lumang brief na may mga tastas sa bewang, yung mga bumaba na yung garter sa singit, umiitim niya, luslus kasi ni Digong hanggang tuhod. Yung luslus, malaki kasi yung bayag ni Digong, may luslus. Diyos ko. Ultimo ba naman yun kay Digong kay BBM pa sinisi? Ganyan yung mga DDS. Diba? Kita ninyo? Mga kababayan, mali ba ako? Diyos mio Marimar, nasa Singapore daw si Sarah ngayon. Baka naghanap ng kano. Baka ipagpapalit na niya sa asawa niya. Kaya siya pumunta dyan.